Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa sa my YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, James Leon Show. My TikTok, James Leon Show. So ayun na nga mga kumari kong bakla, mga kumari kong expired recently mga burikat. Meron pong debate mga burikat na nangyari mga between Ann Kaalaman and of course Dudy Villegas mga burikat. So ngayon mga burikat, today is part 2 mga burikat ng debate. So ngayon mga burikat, by the way guys, so recently mga burikat, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang knowledge mga burikat yung pinakita nila mga burikat sa camera mga base. So ngayon mga burikat, why not mga burikat na mas i-level up natin mga burikat yung debate na nagmumula mga burikat sa kanilang kaibuturan mga burikat na kanilang mga utak. Tatawagin ko na sa inyo mga burikat ang isang palaban na bakla. And of course, this is it. Let's the battle begin. Ang baklang palaban. And of course, ang baklang talented. Ang baklang panot. And of course, ang baklang shaggy. Shagilid yung buhok. Ang baklang matalino, Dudy Villegas. Oh my God! Oh my gosh, pag sabi mo na ng panot, hindi na ako nagdalawang isip. I need to enter this. Ayan, so ngayon, may debate tayo part 2. Sa palagay mo ba? Kasi recently, umani kayo ng papuri sa mga viewers, ikaw at si An-An. So, hindi ko alam, medyo hati kasi yung opinion ng mga viewers between you and An-An. Maraming mga papuri sa inyo. So, sa palagay mo ba ngayon kasi part 2? Sa palagay mo ba, Oh my gosh. magiging lamang ka kaya sa mga viewers? Sa tingin ko, ulitin, i-cut mo yun ha. Go. Sa tingin ko, hindi naman talaga ako nag-expect ng kalamangan. Ang akin lang, kung sino nagustuhan ninyo and kung sino talaga yung naririnig ninyo na sa tingin nyo ay nakarelate sa inyong mga karanasan or sa tingin ninyong tama na nangyayari dito sa ating daigdig, ay yun yung dapat yung iboto. Yun lamang yung naano ko. Hindi ako nag-expect ng kataasan. Oh, yan. Yes. So recently kasi yung mga experience kasi yung pinakita mo sa camera, yung mga share mo sa mga viewers at the same time, maraming naantig sa kwento ng buhay mo. So ngayon, anong klaseng kwento ang ibabandera mo sa camera at the same time, matatalo mo si Ann Kaalaman? Oh my gosh. Ito na siguro yung, depende actually guys, depende sa question na ginawa mo or depende sa, depende talaga sa tanong na ginawa mo kung yun ba ay mas dapat pang i-level or nasa tamang level lang. Depende yan sa'yo. Pero anong klaseng strategy ang gagamitin mo para matalo mo si Ann ngayon? Well, ang strategy ko kasi sa buhay, yung mga experience ko at yung mga kaunting nalalaman ko, yun yung mga ibinabahagi ko sa inyo which is na kung makakatulong ba yun or hindi. Pero sa tingin ko naman, hindi ko basta-basta na lang ipapalubog ang aking bandera, di ba? We should fight as mental block. Kailangan nating lumaban sa buhay natin. Kailangan natin lumaban, kailangan nating ipagtanggol ang ating bandera, ang ating flag. Hindi pwede yung lalamya tayo sa bawat araw na lumilipas, sa bawat oras na lumilipas. Kailangan nating lumaban. Bukod sa'yo, tatawagan ko lang yung katunggali sa debate to this video. Handa ka na ba? Kanina pa. And of course, ang baklang palaban. And of course, ang baklang pina-abort na nakakapit pa sa mama niya. And of course, ang baklang matalino. Yeah. And of course, ang baklang wide reader. No other than Ann Kaalaman! Hi mga bi, kumusta kayong lahat? Oh my God, nakakaloka, day! Talagang inano mo na naman yung part 2 At take note na ya, ang suot niya, both of you is shimmering splendid. Silver. Sino kayang tunay na magniningning ngayong hapon? Pero by the way, ito gusto ko malaman. Recently, marami kang papuri. Marami kang mga like, ay, gusto ko si Anan. Ay, ang ganda ng sagot ni Anan. Ay, Hindi, actually, halos hati. pero by the way, like, anong feel kapag nagbabasa ka ng comment pag mga papuri ang na-receive mo? Hindi masaya, kumbaga, mas namomotivate tayo na pagbutihin pa natin yung mga susunod nating mga ilahad na mga punto, ganon, alam mo yun. Pero this is it, so this is pangalawang informasyon na bibitaw yan sa ating Yes. YouTube channel. Sa palagay mo ba, mananalo ka pa kaya kay Dudy Villegas? I think depende pa rin sa sitwasyon. Kasi nga, malay natin, di ba, nag-iba palang ihip ng hangin. Why not? Alright. Kaya, we stay humble. Wow! Ang mananalo ngayong hapon sa debate mga kuanang nagtumataginting na 500 pesos! Yes! Ay, 500 pesos mga burikat. Ako magbibigay syempre. Of Content ko course. to eh. Malak. Content At mo alay yan, ko magbigay, kapal. kuripot ka. Nakakaloka ka. At saka naloka, so para kayo ibuburol. Ibuburol. Ito naman isa ka lang mag-atid ng sona. Oo. Nakakaloka totoo dahil. yan. Hi, D! Mga burikat! Oh my God! Bago tayo mag-umpisa ng ating debate, gusto ko lang sabihin sa'yo, katunggali. Well, ang pagde-debate kasi, dapat yung mahinahon ka. And dapat iniisip mo yung mga sasabihin mo. Hindi naman nagbasa ka ng Google, nagbasa ka ng Google aklat. talaga. And kung ano pang mga binasa mo, baka mamaya pornography na yan, nasama dito sa content na to. Ulo ba? Dapat ginagalingan mo. Oo. Isa lang masasabi ko sa'yo.
Pwede yung pakigalingan at pakitaasan ng level? Wow! Oh my God! Umiinit agad. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Mag-ingat-ingat ka sa mga bawat binibitawan mong salita dahil baka isa dyan ang magpapabagsak sa'yo. Oh my God! Ang brainy! So, I think we have to go na talaga. Ayan. Let us see. The first question. Nalulog ka talaga. Relax ka lang, bakla ka, Day. Oh my God. Ito na, Day. Sino ang mas mahirap kalimutan? Dating pag-ibig o dating kaibigan? Ikaw, sino ka? Para sa akin mas mahirap para sa akin mas mahirap kalimutan ang dating kaibigan sapagkat sa dating kaibigan doon pa lang ay nagsisimula na yung trust, yung tiwala, yung kung paano niyo binuo yung pagkakaibigan ninyo at paano niyo minahal yung isa't isa bilang isang magkaibigan. Kaya para sa akin mas mahirap kalimutan ang dating kaibigan kaysa sa pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay maaaring mahanap mo sa iba pang makakasalamuha mo sa hinaharap, subalit ang tunay ang kaibigan ay manatiling andyan siya para sa iyo kung siya ay naging tunay na kaibigan nung nagsasama pa kayo. And kailangan pag nagkaroon ka ng kaibigan, pahalagahan mo ang bawat araw at bawat tiwala na inilaan sa iyo dahil ang tiwala ay isa sa pinakamahirap ibalik kapag ito ay nasira. Yan. Go! Para sa akin, mas mahirap kalimutan ang dating pag-ibig. Dahil ang kaibigan, sasabihin ko sa'yo, alam natin marami tayong kaibigan, di ba? Pero mas madaling kalimutan ng kaibigan kaysa sa dating pag-ibig. Ang dating pag-ibig kasi guys, binibigay mo yung buong pagmamahal mo sa isang tao. Yung parang nagtiwala ka sa kanya, lahat ng secrets, lahat ng kisses, first kisses, and first holding hands, binigay mo sa kanya, and then nagkaroon ng paghihiwalay. Napakahirap kalimutan nun. Hindi siya makalimutan ng isang taon, but it's a remember for life. Alam mo ba ang friendship? Yan yung pwede mong hanapin sa isang tao, sa ibang tao, because ang isang friendship hindi talaga nananatili ang katunayan ng pagkakaibigan dahil ang pagkakaibigan napapalitan yan. Pero yung minahal natin dati, halos hindi natin makalimutan. Oo, parang kahit na may asawa na ako, pero may naging crush ako, may naging gusto ako nung high school ako, hanggang ngayon nasa puso ko pa rin siya, pero ang hirap niya talagang kalimutan. Alam kong relate ka, di ba? Para sa akin kaibigan pa rin kasi syempre hindi yung totoong kaibigan yung nagpaiba-iba kayo, pero kung kayo ay naging matalik na kaibigan, kasi iba ang kaibigan sa matalik na kaibigan. Sapagkat kapag matalik na kaibigan, ibig sabihin lahat ng sekreto na meron ka, maaari mong sabihin sa kanya at alam niya ang tunay mong pagkatao, alam niya yung tunay mo at sino ka, at simula paa hanggang ulo, alam niya. At syempre, wala man tayong sinasabing na romantic relationship pagdating sa tunay na magkaibigan, pero ang tiwala nandoon. Andoon na build yung tunay ninyo simula maliit pa lang kayo hanggang sa lumaki kayo. Kung kayo talaga ay magkaibigang totoo, magsasama kayo kahit wala mang komunikasyon, pero nanatili pa rin kayong magkasama sa hirap at ginhawa dahil kayo pa rin ang tunay na magkaibigan. Kasi yun na nga sinasabi ko sa'yo. Yung mahal mo dati, nakasama mo yan sa isang bubong. Minsan, isang gabi, isang araw, isang oras, o ilang oras man yan, o ilang minuto mo man yan nakasama. Napakasarap kasi ng pakiramdam yung minahal mo yung isang tao kaysa sa kaibigan mo. Iba kasi yung pagmamahal mo sa kaibigan mo at saka yung sa mamahalin mo. Pag yung isang taong mahal mo, yung mahawakan mo lang yung kamay niya or yung kahit sa mang parte ng katawan niya na mahawakan mo, every time na matutulog ka, nai-imagine mo siya, every day, nai-imagine mo siya. So, yun yung mga pangyayaring mahirap kalimutan sa isang mahal mo. Kaysa naman sa kaibigan mo lang, yung parang sa kaibigan mo na hindi mo masyadong iniisip dahil nga alam mo ang relationship ninyo ay kaibigan lang. Hindi katulad sa mahal mo talaga. Magkaiba sila na binibigay mong pagmamahal. Parang ibibigay mo sa kaibigan mo is 50% lang kasi hanggang friendship lang. Samantalang yung minamahal mo o yung mamahalin mo, bibigyan mo siya ng 100% because yun yung ina-expect mo na makakasama mo for life.
Yeah, Definitely. For the last one. For the last one, syempre kaya doy naghiwalay na nga, di ba? Halimbawa, naghiwalay kayo. Ibig sabihin, hindi pa yun ang true love na meron kayo dahil hindi mo pa nahanap sa kanya yung totoo siya yun. Pero kapag ang dati mong kaibigan, mula sa umpisa hanggang tumanda kayo, nagsama kayo, hindi man kayo magkasama sa isang bubong, pero ang pagkakaibigan nyo ay sa puso at isipan, talagang mananatili yun hanggang sa kauli-hulihan ninyo. Pero kapag ang dati mong pag-ibig lang, ibig sabihin ng dating pag-ibig, mayroon ka na ngayon sa kasalukuyan. Ibig sabihin nun, hindi mo siya minahal ng totoo. Hindi, nagmahalan man kayo, pero hindi talaga as in na kayo pala talaga ang forever. Pero kapag ang totoong kaibigan ay nanatili hanggang dyan, ibig sabihin sa hirap at ginawa, sasamahan ka niya at hindi ka niya iiwan at ipagpapalit kanino man. Alam nyo, valid naman yung opinion ng bawat isa talaga. Depende talaga sa Actually, mga pagkakaibigan. bibigutang. Depende rin sa pag-ibig. Yeah. Ito kasi may karanasan tayo, ito wala. May karanasan, may karahasan. Ganun, magkakaiba mga burikat. Kaya hindi ka ma-depend Kaway ng sa kanan. Ayan. Tingin sa camera. Anan, huwag manakot. Ayan. Sino ang mas makapangyarihan? Taong bayan o pinuno ng bayan? Go! Ha? Para sa'yo, go. Ako na talaga maunang magsagot. Ikaw na lang. Tanga. Para sa akin, taong bayan. Kasi taong bayan ang pipili ng kung sino ang mamumuno sa kanilang bayan. Sapagkat kapag ang taong bayan ay naging mautak, naging mahusay sa pagpili ng mga leader na kanilang pipiliin, tiyak na magiging mas maunlad ang bayan. Pero kapag pinili nila ang mga leader na hindi karapat-dapat, pero binoto pa rin nila sa kanilang pagkakamali. Kaya naniniwala ako na mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa pinuno ng bayan. Kaya tayo bilang isang ordinaryong Pilipino, isang ordinaryong tao, tayo ay may kakayanang pumili, kakayanang magdesisyon at kakayanang bumoto ng naaayon sa batas at naaayon sa kagustuhan natin at naaayon sa ikabubuti ng ating bayan. Kaya bilang isang ordinaryong mamamayan, kailangan nating maging mausisa at talagang pinag-iisipan natin kung sino ang karapat-dapat nating mamuno sa ating bayan. Let's go! Pinuno ng bayan. Mas makapangyarihan pa rin ang pinunong bayan. Alam mo kung bakit? Sa una lang, nagiging makapangyarihan ang taong bayan. Pero sa panahon ngayon, hindi na makapangyarihan ang taong bayan. You know why? You know what? Because involved na dito ang pera. Ay. Pwede nilang iluklok ang isang pinuno ng bayan sa pamamagitan ng pera. 'Di ba? Tama ako. Oo. Nananalo na ngayon ang isang pinuno ng bayan dahil dahil lang sa salapi. This is reality. Hindi po ito pakeme-keme. Alam niyo yan, hindi lang po ito sa lugar namin, but this is for the whole Philippines. Ay, for the Whole world. for the whole world. Para sa buong bansa ng Pilipinas po ito, relate po kayong lahat na ang pera ngayon ay nananaig sa pagluklok ng pinuno ng bayan. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, kung bakit mas makapangyarihan ang pinuno ng bayan. Kahit na ang pinuno ng bayan ay nailuklok dahil sa salapi, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin upang maisaayos ang kanyang pamayanan, upang ang lahat ay magkaroon ng matiwasay at maayos na pamumuhay. Sasabihin mo sa akin, bakit may corrupt? Of course, may corrupt, may demonyo 'di ba? Pero hindi lahat ng mga pinuno ng bayan ay nagkaroon ng corruption because umunlad naman ang ating nagtatalsik ang laway ko. Because umunlad naman ang ating bansa. Umunlad naman ang ating bansa. Umunlad naman ang ating komunidad. Umunlad naman ang pamumuhay natin. Yan ang pinuno ng bayan. Alam mo ba ang pinuno ng bayan ngayon? Nailuklok natin sila because may pera. Lahat yon, wag kang mag-deny, nabigyan ka ng 200. Lahat sila gumagamit na ngayon ng salapi. Pero alam nyo ba, kahit na ginamitan tayo ng salapi, ginagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin. Ayun lamang kasi meron pa akong ibibira sa sunod. And thank you. Go! Para sa akin, nakadepende pa rin ko doon. Kahit magtanggap ka man na magtanggap ng pera, kung ikaw na mismong botante, hindi mo ibuboto yung hindi karapat-dapat, ibig sabihin lang nun, mas makapangyarihan ka sa kanila. Yung iba dyan, siyempre bobo, kaya binoto nila yung mga hindi karapat-dapat dahil tinapala na silang pera. Kaya nga di ba may butuhan na nagaganap? Kasi nga sa atin nagmumula ang kapangyarihan. Tayo ang may kakayanan makapag-isip, makapag-desisyon sa atin. Kaya dapat kapag nagdumating ang araw ng halalan, gamitin natin ang ating utak, puso at ang ating mga kamay sa pagpili ng isang mahusay na leader. At wag tayo, bayaran man nila tayo, tanggapin ang grasya, iboto ang korsonada. Kaya lagi mong tandaan yan, kaya doon, sapagkat naniniwala ako na ang gobyerno, kaya nga sabi nga ni Catriona Gray, the government has the power to change our life, but
But we as a people, we have the power to change the government. Kaya nga, di ba, doon sa sinabing quote ni Catriona Gray na yon, parang napaisip ako na lahat tayo may kakayanang baguhin ang estado ng ating pamayanan. Pero nakadepende pa rin sa ating mga kamay ang magiging kapalaran ng ating bayan. Kaya piliin ang mas mahusay na leader para sa ikabubuti ng bayan. Hindi yung, although may kakayanang may kapangyarihan. Oh, go, ikaw pa rin. May kapangyarihan ang mga mamumuno, pero tayo sa atin muna magsisimula ang pagboto para sa kanila, mabigyan natin sila ng chance na mamuno sa ating bayan. Kaya mas makapangyarihan pa rin ang taong bayan. Depensahan mo. Alam ko makapangyarihan ng taong bayan. Pero alam mo ba, sa kapangyarihan ng taong bayan dahil sa pag-select ng isang pinuno, sa tingin mo ba, kung ang taong bayan ang nag-decide para sa ating daigdig at lahat yun nagde-decide hindi lang isa. Sa tingin mo ba, hindi kaya magkakagulo-gulo? Sa isang pamilya, di ba, meron lamang tayong ama't ina. Sa tingin mo ba kung ang anak ay nakisali doon sa mga pagdidesisyon, hindi ba't nagkakagulo-gulo? Pero nagtitiwala sila sa kanilang ina't ama na sa tingin nila yun yung nakakabuti ng sitwasyon ng lahat. Dahil sila yung nag-implement ng mga business negosyante, sila yung mga nagdedesisyon kung ito ba ay makakabuti sa kanilang mamamayan, sila yung nagdedesisyon kung ito ba ay hindi makakasira ng mundo, sila yung nagdedesisyon para mapabuti tayong lahat. Pero kung ang lahat ng mga mamamayan ay nagdesisyon para sa atin, gulo. Sa barangay pa lang kahapon may gera. Sa barangay pa lang kagabi may Oh my God! Sa barangay pa lang kahapon may suntukan. Sa barangay pa lang kahapon may maritisan. Because bakit? Sila kasi yun. Pero kung pinamunuan sila ni Kapitana, hindi ba't nagkaroon sana ng hustisya? Wow. Brain rin, Day! Pero hindi mo natatandaan mo pa ba kay Dudoy ang nangyari noong February 25, 1987 or I think 86, that is Paper Power Revolution. Doon pa lang ay napatunayan na ang lakas sambayanan ay talagang naging isang matagumpay dahil napatalsik ang sinumang mga nasa likod ng ganitong klase ng revolusyon o something na nagkaroon ng kaguluhan that time. I think hindi ko na babanggitin mga be dahil marami dito sa ating mga viewers is alam nyo na. Siyempre, yun mga be, kung matatandaan mo yung Kadudoy, nagsama-sama ang taong bayan, kaya masasabi kong mas makapangyarihan ng taong bayan kapag tayo ay nagkaisa para patalsikin ang hindi karapat-dapat na mamuno para sa ating bayan. Ang taong bayan kapag nagsama-sama, tiyak na mabubuwag ang dapat buwagin sa politika. Oh my God. Kaya maging mautak tayo bilang isang ordinaryong Pilipino, kailangan nating pumili ng isang leader na may puso, pagmamahal para sa kanyang nasasakupan. Ang galing! Mas makapangyarihan pa rin ang pinunong bayan. Kasi nga, kung hindi makapangyarihan ang pinunong bayan, papaano siya makikipag-usap sa iba't ibang bansa? Papaano siya makikipag-usap sa atin sa pagkarami-rami natin? Kung hindi siya makapangyarihan, papaano tayo susunod sa kanya? Kung ang sinasabi mo ay makapangyarihan ng taong bayan, papaano natin susundin ang isang pinuno natin kung tayo ang makapangyarihan? Isa sa mga tanong ko yan sa iyo papaano natin susundin yan? Papaano magkakaroon ng kayusan kung ang taong bayan pala ang masusunod at hindi ang pinunong bayan? Bakit tayo nagluklok ng isang pinuno kung hindi naman pala masusunod, kung hindi naman pala makapangyarihan? Nagkaroon lang tayo ng kapangyarihan ng mga mamamayan upang piliin ang tamang pinuno ng bayan. So doon sa pagpili natin yun yung pinaka-final. Kasi doon sila mamumuno sa ilang taon, doon sila mamamahala sa ilang taon para sa atin. So ibig sabihin kung tayo ang masusunod, hindi pa rin valid. Tayo lang yung magpupush sa ating pinunong bayan. So dapat ang ipupush natin yung makapangyarihan, yung merong talent, yung merong talino, yung maka-Diyos, yung makatao, hindi yung makapera. Diba? Makapangyarihan. Galing! Dapat ganun tayo. Tayo yung mga mamamayan na mag-push, pero siya yung mamumuno. Dapat siya yung makapangyarihan. Wow, that's perfect. No comment. Oh my God! Ang galing! Concede. Oo. Okay, let's proceed to the next question. Ang galing! Wala na akong idea. Oh my God! Magaling utak dahil nakakaloka dahil. Huwag kang papatalo dahil. Sa iyo ang kaalaman. Dudoy Villegas lang siya ang kaalaman ka. Sa kwento ng buhay, sa iyo umantig. Sa pangalan ikaw mismo magpapaantig mismo. Basta yan, binalo na. 2 question. Kaway sa kanan ulit. Kaway. Kaway sa camera. Huwag ka magano. Bigyan lang ano ka. Concentrate ka sa bagus mo dahil. Kaway sa kanan.
Nakakaloka. Alam mo, Jong, Suko tayo doon sa... magaling siya din, nakakaloka. Napaka-articulate mo sumagot. Oh my God. Ikaw naman magaling ka sa mga parirala ng mga binibitaw mo sa Parirala. YouTube channel. Magaling talaga. Ano may kasaan? Kaway sa kanan. Sino ba dapat ang nagtatanong sa eskwelahan? Teacher ba o estudyante? Dapat estudyante, be. Bakit nga ba estudyante? Kasi tinawag silang estudyante, sila yung mga nag-aaral. Ang isang mag-aaral, dapat na nagtatanong doon sa kanyang guro or sa kanyang teacher. Kaya ka nga tinawag na teacher dahil tuturuan mo ang isang estudyante. Di ba? Your turn. That's me. Para sa akin, teacher ang nagtatanong sa estudyante sapagkat kapag ang teacher ay nagtanong sa estudyante at ang estudyante ay sumagot, ibig sabihin nun, ang estudyante ay natuto sa teacher. Subalit kapag ang estudyante naman ay tinanong at hindi nakasagot sa kanyang teacher, ibig sabihin nun, walang natututunan ng estudyante sa kanya. And I thank you. Laban! Laban pa. Para sa akin, be, estudyante talaga ang nagtatanong sa teacher. Kasi ang isang estudyante, kapag hindi nagtanong sa teacher, sabi nga doon, nung nag-aaral ako, sabi sa akin ng teacher ko, kapag ikaw kahit hindi isang estudyante, kahit yung mga normal lang na mamamayan, nakikinig sa isang pagpupulong, kapag ang mamamayan ay pumunta sa isang pagpupulong, sila ay nakikinig. Tapos na ang paliwanag na tapos na ang nagpaliwanag doon sa harap, kailangan ang mamamayan ay magtatanong. Kasi hindi lahat ng pagpapaliwanag ng isang nagpapaliwanag o ng isang guro ay naiintindihan ng mga estudyante. Alam niyo yan, ikaw estudyante ka, di ba? Oo, kaya ikaw estudyante ka. So hindi tayo lahat ay nakakaintindi doon sa subject o sa pinapaliwanag ng teacher o ng guro natin na kung anong mga itinuturo nila. Kaya mainam sa isang estudyante, mainam sa isang mag-aaral, mainam sa isang mamamayan na kapag nag-attend tayo o nag-aral tayo, ay magtanong po tayo. Dapat tayo, mga nakikinig o mga estudyante, mamamayan na nakikinig, magtanong po tayo upang ang kaalaman na nagpapaliwanag ay nalilinawan ang lahat. Yes. Laban! Lutang-tanga ako ngayon. Laban! At syempre para sa akin nga talaga, teacher dapat talaga kasi nga kumbaga ina-assist niya yung mga estudyante niya kung may natututunan talaga sa kanya. So kapag ganun ang nangyari, ibig sabihin naging effective nga siya, paulit-ulit ko sinasabi, effective. Talagang naging mahusay siyang tagapagturo sa kanya mga estudyante. So balit kapag ito nga ang mga estudyante na ito hindi nagtatanong sa kanya, ibig sabihin, parang wala lang, parang sa kabila tayo nga, labas sa kabila. So, parang hindi siya mahusay na tagapagpamahagi ng mga kaalaman para sa kanyang mga tinuturo ang mga estudyante o mga mag-aaral. Sige na, Kung ang mga estudyante o yung mga nakikinig ay pinabayaan na ang teacher ang magtanong sa mga estudyante, papaano na yung mga low na mga estudyante? What I mean is yung mahirap silang mag-catch up ng mga itinuturo ng ating teacher, ng mga guro sa paaralan. Papaano na yung iba na hindi sila nagkakaroon ng lakas ng loob na magtanong? Hinayaan na lang nila yung teacher nila na magtanong sa kanila. Papaano yun na yung lesson? Papaano na yung halaga ng pag-aaral ng bawat isa? Samantala, kung may mga estudyante nagtatanong kahit na ang ibang mga estudyante ay mababa ang quality ng kanilang utak o hindi talaga nila makashop-catch up, pag may mga kaklase silang nagtatanong, sila ay madadamay, sila ay magkakaroon ng confidence. Bakit ang isang kaklase ko ay nagtanong? Bakit si ganito nagtanong siya? So supposed to be, bakit ako hindi magtatanong? Yun, doon sa pamamaraan ng pagtatanong ng bawat estudyante ay magkakaroon ng lakas ng loob ang bawat estudyante and magkakaroon sila ng kaalaman and daily life nila ay nagkakaroon ng improvement, nagkakaroon ng booster ang kanilang mga kaalaman because nagtatanong sila and doon sa pagtatanong nila, nagkakaroon ng progress ang bawat communication ng teacher between the student. Wow. Ang galing! Lalaban ka ba hindi na? No, concede. Ang daya mo. Oo. Ang brainy! Walang brainy niya talaga kasi ngayon talaga wala ako sa kondisyon. Kasi may sakit sa siya mga Talaga bi. siya. Kaway sa Wala kanan! talaga akong idea. Sumakit talaga yung chan mo. Ito babe. for the last one, ilaban mo to Pati ha. utok ko. Oh my gosh. Ngayon. Parang nagpe-prepare ka talaga sa... Next question. Nitong nagdaang taon, Oh my God. naging mainit ang usaping pagmiminas sa Palawan. Naloloka ako. Saan ka papanig? Sa anti-mining o sa pro-mining? Mga bilinawin ko ng mga burikata. Sa totoong buhay mga burika, si Dudy Villegas is pro-mining. Correct. Sa totoong buhay is ikaw is anti-mining. Yes, oh my So God. since anti-mining ka, depensahan mo ang sagot mo. For me, talagang specific lang tayo sa Palawan ha. Ah. Specific.
Yes, mga B. In true to life talaga mga B, I am solid anti-mining. So, masasabi ko na hindi karapat dapat minayin ng Palawan sapagkat ang Palawan ay isang natatangi at isang tanyag na isang probinsya na matatawag natin the last ecological frontier of the Philippines. So, So may mga batas tayo na nagpoprotekta at inilaan ng ating gobyerno para mas mapaganda at maalagaan pa ang probinsya ng Palawan. Diyan ang tinatawag nating Strategic Environmental Plan or RA 7611. So diyan mga binakapaloob ang special na batas na nakaukol sa Palawan lamang po. Wala yan sa ibang probinsya. So hindi karapat-dapat para sa akin, hindi karapat-dapat na magkaroon ng isasagawang pagbimina sapagkat buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga kabataan, ng mga mamamayan ang nakasalalay dito para nang sa ganon ay atin pong maprotektahan ang nag-iisang probinsya ng Palawan. Ikaw, Pro Mining, go! Actually, para sa akin, karapat-dapat ang isang responsableng pagmimina na ipatupad dito sa atin sa Palawan. Alam mo ba, noong panahon na nagpapamiting sila sa amin, noong panahon na ini-encourage nila kami na butuhin ang mina, na magkaroon ng pagbubuto na pro mining kami, pinag-isipan din namin mabuti. Pinag-isipan din namin na hindi naman kami to tatanga-tanga bago kami bumuto. Pinag-isipan namin, pinaliwanag nila sa amin na ang kabundukan nyo ay bubungkalin, na ang kabundukan nyo ay tatanggalan ng mga puno, na ang kabundukan nyo ay kukunin namin ang mineral kung ano ang dapat na mapakinabangan ng ating bansa. Doon nag-isip kami. Pero, ganun pa man, sa mga benefits na matatanggap namin sa mina, katulad ngayon, nagkakaroon sila ng scholarship, subalit hindi naman nabibigay sa lahat, pero okay na rin. Kahit paano ay nakakatanggap ang iba ng mga kapwa ko mahihirap, at ang ibang mga estudyante nakakatanggap na rin ng benefits galing sa mining. Masaya na ako doon. Kasi alam mo ba kung bakit namin binuto na magkaroon ng pro mining dito sa Palawan? Dahil ang Palawan, dapat na iningatan, dahil ang Palawan na maraming mga malnourished na bata, maraming mga mahihirap na mga tao na dapat sana ay mabigyan ng oportunidad, kagaya ko kahit paano, mabigyan ng oportunidad na sana magkaroon man lang ng negosyo, na sana magkaroon man lang ng pang-araw-araw na makain. Alam mo ba, nung wala ang mining, one time lang kami kumain sa isang araw. Hindi namin masisi kung bakit gano'n ang gobyerno. Masisi namin of course sarili namin dahil hindi kulang kami sa sipag. Pero nung dumating ang mining, nakakakain na kami ng 3 times a day at meron sila ngayong mga ay binibigay na mga programa para sa mga mahihirap, hindi para sa iyo, para sa mga mahihirap at para sa mga mag-aaral, hindi ka kasama doon. Nabibigyan nila ng programa at buto ng ipil ko binibili sa iyo, hindi, sa online ka. Nabibili ang buto ng ipil ko, binabayaran ng tama at nagkakaroon kami ng makain na, nagkakaroon na kami ng pera maliban sa YouTube, maliban kay Mami, nagkaroon na kami ngayon ng mga makain. Ngayon sasabihin ko sa iyo, hindi pa sapat ang sagot ko, may susunod pa. Ay, laban mo, anti-mining. So ayun mga Kuya Dudoy, ngayon ang iniisip mo lang yung panandalian, yung ngayon lang. What about what will happen to the next future generation? Kung ngayon lang ang iisipin mo, paano pag naubos na nila ang mga binungkal nila dyan sa kabundukan natin at hindi nga nila pinalitan? Maraming minahanang nakapagpatunay dyan mga be, na maraming minahanang nagkiklaim na they are responsible miners. But ilan lang sa kanila ang nakapasa sa International Standard Organization. So, ilan lang dyan ang pumasa. Baka ngayon lang yan, o baka bukas, o pangatlong araw, ay maayos pa. What about the next coming generation? Kung paano kung hindi nila inayos? Paano yung kanilang mga sinira dyan? Mapapalitan pa na ba nila yan? May babalik pa ba nila ang mga nasira ng buhay ng mga hayop at halaman na tinanggalan nila ng karapatang mabuhay? Paano ang mga ilog natin na sinira na ng kanilang mga inagos na mga laterite? Maisa sa ayos pa ba yan? Ang mga lobster, hindi ba't ang pinagkakubuhayan mo ngayon ay sa lobster? Ngayon, di ba? Nagrereklamo kayo ngayon sa gobyerno natin na wala na kayo mahuli na halos ng lobster dahil naglayo ng lobster dahil sa laterite na dinala ng mga minahanayan dito sa Palawan. So, para sa akin, walang responsableng pagmimina dito sa Palawan dahil sila ay nagpapakita lamang ng kairresponsibilidad nila sa pagmimina. At winawasak nila, ang sabi nila, i-earth bowling nila yung mga puno. Anong nangyayari? Ngayon, pinagpuputol nila kahit mga century-old tree, maibabalik pa ba yun? Kahit magtanim pa sila ng daan-daang libong puno. Pero ang edad ng mga puno na pinutol nila ay kailanman ay hindi na mababalik yun. Oh. Laban! Yun lang ba? At syempre, sinasabi mo ang scholarship na binibigay nila. Ang gobyerno natin ay nagbibigay din ng scholarship regarding with that. And syempre, nagbibigay din ng pangkabuhayan. Hindi lang ang minahan ang nagbibigay. Subalit, iilang pamilya lang ang nakikinabang
Unlike sa government natin, nagbibigay sila, wala silang pinipili. Subalit ang minahan, may pinipili. Pag antay ka, sorry ka. Pag pro ka, go and swerte mo. Pero pag antay ka, wala kang mapapala sa kanila. Pero pag nagkabaha ba, pro mining lang ba ang pipiliin ng baha? Pro mining lang ba ang tatabunan ng lupa? Pati kaming mga anti-mining ay madadamay din sa kagagawa ng desisyon nyo. Hindi nyo iniisip yung mga iba at mga susunod pang henerasyon. Laban. Alam mo kasi, ang pagmimina, hindi lang ako ang nag-decide. Hindi lang naman ikaw. Diba? Ang dami nag-decide na, ang dami nag-decide na magkaroon ng mina dito sa atin sa Palawan. Actually, isa ang presidente. Alam mo kung ano ang iniisip ng presidente? Hindi niya lang to inisip, kundi isinapuso niya rin. Para bang isinaalang-alang niya ang buhay ng marami ngayon kaysa sa hinaharap. Sino ang aasahan mo sa hinaharap kung wala na rin natira sa ngayon? Bakit? Because of poverty. Poverty ba? Dahil sa paghihirap ng mga tao. Sino sa tingin mo ang magiging maunlad sa hinaharap? Sino sa tingin mo ang aasahan ng mga kabataan sa hinaharap? Kung kami pa lang sa ngayon ay hindi namin sila kayang itaguyod. How much more sa hinaharap? Nahirap din sila sa sarili nila na wala kaming pamana sa kanila. Kung bakit namin pinayagan ang mining? Because alam naman ng ating Pangulo, alam naman ng pababa mula sa Pangulo hanggang dito sa ating Kapitan, hanggang kay Kagawad James Fulioncio, alam nila ang patakaran ng mina kung bakit nila yan pinayagan. Na para magkaroon ng mina dito sa Palawan. And take note ha, alam mo ba, sa pamamagitan ng mining. Marami po ngayon ang nakapag-aral ng tuloy-tuloy. Marami yung mga batang hindi nagkakaroon, na hindi nabibigay ng gobyerno. Marami yung nangyari sa buhay nila na hindi nila nakamit noon. Katulad noon, ang hirap kasi bumili ng isang pad ng papel eh. Ang hirap din na bumili ng isang bag. Ganon. Tapos, and take note, marami na tayong mga kagamitan ngayon na napapakinabangan natin sa ginagamit natin sa pang-araw-araw because of mining. Hindi naman kasi na nagkaroon tayo ng mining, wag mo naman kasi sabihin na nagkaroon ng mining ay mababahaan tayo. Anyway, ang baha nangyayari eh. Kahit walang mining, nangyayari po ang baha. Nangyayari ang landslide. Ang mga puno na yan ay tumutubo. Kung sinasabi mo sila ay nawala, bakit noong unang panahon? 'Di ba? Meron na ba sila kaagad yan? Wala pa. Sasabihin ko sa iyo, although na 100 years na nga sila, pero ligaw lamang po yan sila dito sa ating lugar. So ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga na yung hindi sa atin ay napupunta sa atin, na ang pagkakaroon ko ng bahay ay nangyari kahit hindi ko pinapangarap. Ang isa kasing insidente o aksidente o hindi mo inaasahan ay nangyayari kahit hindi mo hilingin. Kaya kami ngayon, binubuto namin ang mining because we believe na ang mga kabataan sa hinaharap ay magkakaroon ng mabuting pangarap. Yes. Para sa akin kaya, Dudoy, di ba sinasabi mo na walang source ng parang hanap buhay yung mga tao noon? Yes. Saan ba nagkaroon tayo ng napakaraming engineers? Dito pala sa atin, sa munisipyo pala natin, nagkaroon tayo ng maraming engineers, doctors, teachers. Sila ay pinaaral sa pamamagitan ng pagsasaka. Majority ng ating lupain ay pagsasaka. Majority ng ating karagatan ay pangisdaan. So, doon pa lang ay malinaw na ipinapahayag at ipinapakita na ang kalikasan ay kayang mag-provide na hindi kailanman makompromiso ang pangangailangan ng susunod pang henerasyon. Ibig sabihin lang noon, na kahit walang pagmimila, hindi natin kailangan na sirain ang kalikasan natin, kayang mabuhay ng mga susunod, ay kayang paaralin sa pamamagitan ng pagsasaka at pangingisda ang ating mga mag-aaral na hindi umaasa sa mina, sapagkat ilan lamang ang umaasa sa mina. Kung ikukumpara mo sa pagsasaka, napakalaking porsyento yan. At ilang porsyento ng ating mga protina na kinakain ay nagmumula sa karagatan. Ilang porsyento ng ating carbohydrate ay nagmumula sa kapatagan. Kaya mas malaki ang impact ng pagsasaka at ng pangisdaan kumpara sa ipagmimina, sapagkat ang pagmimina ay masasabi natin pang matagalan, pero matagal din ang kanyang epekto. Kapag ito ay nag-istang kamali lang dyan, ay maaaring maglaho ang kabuhayan na nating lahat at lahat tayo ay damay-damay. Kung kaya sa akin, mas maiging wala sanang mina dito sa Palawan, sapagkat naniniwala ko na kayang mabuhay ng mga Palawenyo na walang pagmimina. At yun na nga, doon na tayo sa usapin na yung nickel ba, kaya mo bang saingin at kainin?
Oo, doon na tayo sa punto na sabi mo, lahat ng kagamitan natin ngayon ay ginagamitan ng produkto ng pagmimina. Subalit hindi lahat ng may mina ay maaaring minahin. Katulad na lang ng Pilipinas. Sa Pilipinas ay isang tinatawag na archipelago or isla na napapalibutan ng mga tubig. So, wala kang lugar dito sa Pilipinas na makikita 100 kilometro ay lupain pa siya o 100 kilometro ay lupain pa rin siya. Lahat tayo ay napapaikutan ng tubig kaya mas mainam na dapat sana ay hindi natin sirain ang isang paraiso na tinatawag nating Palawan. Oh, yeah. For the last one, laban ka? Oo. Go. Sino? Alam mo ba, kung ang sinasabi mo, yung nabubuhay tayo because meron tayong farm, yung pag-aani ng palay, nabubuhay tayo because meron tayong palaisdaan, and nabubuhay, napapalibutan tayo ng tubig, malapit na tayong malubog sa tubig. Hindi kasalanan ng pagmimina yon. Alam mo ba, papaliwanag ko lang sa'yo, yung pangingisda, hindi namin afford yan. Hindi namin afford na bumili ng bangka. Kailangan ko pa humingi kay Mayor, kailangan ko magtrabaho ng ilang taon pero hindi ko magawa because nga yung trabaho ko para sa pagkain lang ng pamilya ko kulang pa. Yung pambaon ng anak ko wala. Yung ulam niya asin. Pero ngayon may ulam siyang hotdog kasi may mina. Pangalawa, sabi mong pagsasaka. Pagsasaka na yan, bakit may lupa kami? Kung hindi ako binila ni Mami Marisa ng lupa, bakit may lupa kami ngayon? Ang mga magsasaka, kung sino yung may manan, doon sa kanilang kaninunuan, sila yung may mga inaani. Sila yung mga nakakapaaral ng mga anak nila. Sila yung mga nakakapagtapos ng mga engineer, ng pulis, ng teacher, ng vlogger, ng whatever. Sila. How about us na wala namang mana galing sa aming kaninunuan? Walang mana kay nanay, walang mana kay tatay, walang mana kay uncle. Di ba? Wala kami doon sa nasabi mong kaari-arian na yon. Saan kami ngayon umasa? Sa sipag namin, sa sariling sikap namin. Pero ano nangyayari sa sariling sikap namin? Kinukulang. Kinukulang kami sa pang-araw-araw namin. Noon nga, kumakain lang kami ng 1 beses sa isang araw. And then, ngayon, kumakain na kami ng 3 beses sa isang araw. Nagkaroon ako ng lupa, hindi dahil may pamana ako, kung hindi dahil yan sa vlog, dahil yan kay Mami Marisa. Nagkaroon ako ng bayad dahil ganyan. Pero alam mo ba, na ang isang makukuha natin ngayon sa mina, tanggapin mo man sa hindi, nagkakaroon man tayo ng problema sa buhay natin. Alam mo, sa pagtagal ng panahon, matatanggap at matatanggap din natin. Hindi man tayo yung tatanggap ng mga benefits nila na maaaring makakapagpaunlad sa ating bayan. Yung mga apo natin, yung mga anak natin, hindi ka magkakaanak eh. Hindi ka rin magkakaapo. Yung mga apo ko, yung mga anak ko, sila yung mga makakatanggap ng ano. Pero sasabihin ko sa'yo, ang dito kasi sa atin sa Palawan, responsable naman eh. Kaya pinirmahan nga ni Presidente, kaya pinirmahan ni Mayor, kaya pinirmahan ni Kapitana, lahat sila pumirma. Kung bakit na-implement ang mining na yan, kung bakit nagkaroon ng mining na yan. Alam naman nila na ito ay makakabuti sa ating bansa, makakabuti sa ating pamayanan. Although nasasabihin nila na magkakaroon, titibain lahat, may encounter naman silang ginagawa. Kaya nga responsable eh. Meron naman silang ginagawa. Bumibili sila ng buto ng ipil sa amin, bumili sila ng buto ng nara sa'yo, bumili sila ng sari-saring buto na galing na maaaring itanim sa bundok. Ang sa kanila lang naman is pinakinabangan nila yung mineral na maaaring pakinabangan ng buong mundo na dapat sana ay ikakaunlad natin ng habang maaga pa. Yes. Para naman sa akin kaya Dudoy, hindi naman talaga ako totally against mining. Yes. Pero we have to promote or demonstrate the proper balance between economy and environment. Okay. Kasi nga kapag puro na lang tayo mining na dapat, hindi nga lahat ng pwedeng may mina ay maaaring minahin. Kailangan doon pa lang maipapakita na natin na dapat tayong mga mamayan ay manaig ang ating paninindigan na dapat wag nating hayaang sirain ng mga dayuhan sapagkat kapag anumalyang mangyari dyan sa inarap, tiyak na lahat ng mga tao dyan lilipat sa ibang probinsya at iiwan goodbye ang Palawan. So, ngayon, sabi mo wala kayong lupa, kasalanan mo na yun. Pero ngayon, dahil may lupa ka, dapat pahalagaan mo yan, Kuya Doy, sapagkat kapag anuman ang mangyari sa inarap, halimbawa nagkaroon ng massive flooding na naman dito sa atin sa Palawan, tiyak na isa sa mga lupain mo ay tiyak na masisira din. At lahat ng mga ari-arian mo ay maaaring ianod kapag nagkaroon ng matinding pagbaha. Kaya, mag-isip-isip ka. Para kasi sa akin, ang mining, hindi mo naman sila masisi kung bakit bumabaha. Kasi ang pagbabaha, depende yan sa gawa ng tao, depende yan sa Panginoon kung kailan niya ibababa, kung kailan niya ibibigay sa atin yung mga ganyang klase ng disaster. Hindi yan because of mining. Alam mo ba, ang mining, hindi lang naman
Yes. Alam mo ba, ang mining, hindi lang yan dito sa atin sa Palawan. Actually, marami ang nagmamining. Pero siyempre, since topic nga natin, dito lang tayo sa Palawan. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng kung anong merong disaster na nangyayari sa atin, bagyo, mapabaha, mapaglaki ng tubig, hindi yan sa atin. Nag-aaral ka, di ba, sa Google? Nag-aaral ka sa encyclopedia. Minsan, ang paglaki kasi ng tubig sa dagat is yung icebreaker. Icebreaker. Yung icebreaker. Yung Iceberg. Ano yan? Iceberg. Iceberg ba yun? Icebreaker. Ganon. Go. Yung ice na ganon, yung ice na natutunaw, yung ice, yung pag-bar down ng ice dahil dun sa Antarctica, dahil sa ibang bansa na talaga sila yung may mga ice, yung may mga snow. So parang siyempre sinasabi mo nga yung balance ng ating ecosystem ng ating kalawakan, kapaligiran. Alam mo ba? Huwag ka mag-focus sa mining kasi hindi lang naman ang mining ang nakakasira sa atin. Marami pa katulad ng factories and whatevers na nangyayari dito sa ating bansa sa crime. Pero sa yung mining na sinasabi ko sa iyo, kung saan yung sa tingin mo nakakatulong, yung nakakabigay ng mas maraming benefits sa tao, yung nakakatulong talaga sa maraming, hindi lang naman sa mahirap, pati na sa katulad mo meron. Alam ko tumatanggap ka na sa mining ngayon. Ay, wala ko. Tumanggap ka? Wala. Katulad ng mga meron na ngayon na tumatanggap sa mining, yan dapat yung bigyan nating halaga. Alam mo ba ang mining ngayon, meron silang ambulansya, meron silang mga ganito na pinapatupad katulad ng pagpapahospital. Actually, yung pagpapahospital, mining, thank you ha, ang pagpapahospital, ngayon ay mga sinasagot na nila. Ang mga katutubo pwede nang bumaba para magpahospital. Pero noon na wala ang mina, hindi sila pwedeng bumaba because natatakot sila sa bayarin sa hospital. Lack of financial. Yes, lack of financial sila. And ngayon, alam mo ba, marami ng mga katutubo ang nakakapag-aral doon sa bundok. Yes, isa ka sa mga nakapag-observe niyan na nakakapagpatayo sila ng paaralan and nakakabigay sila ng mga gamit sa paaralan upang yung mga kabataan ay mabigyan talaga ng pag-asa. Ngayon, nung walang mining, may ibinigay ka ba sa kanila? Or may ibinigay ba si Kapitana na programa para sa kanila? Nagkaroon ba ng mga pagpapaunlad or mga, sanabi natin may scholarship, alam mo, pili lang eh. Pili lang sa mga batang may mataas na IQ or may mataas na kaalaman or nagkaroon ng grades na ganitong average na abot nila. How about yung mga batang kinulang sa pagkain, kinulang sa gatas, nakalunok ng plastic, di ba? Paano yun sila? Paano yung mga bata na hindi nabigyan ng scholarship na yun? Na samantalang ngayon, look at them, nabigyan sila ng scholarship ng mining because kahit hindi mataas yung grades nila, basta pasado sila doon sa requirements ng mining, nakapag-aral sila, and ngayon, kumakain na sila. May napakain ka ba? Laban! Kailangan mo antay ka for the last one. Para sa akin, Kuya Doy, hindi lang naman sa usapin ng mina eh. Kasi ang pagmimina, ilan lang naman dyan ang magbibenepisyo. Samantalang kapag ang gobyerno ang nagbigay ng walang inaasahan sa mina, ay malaki pag wala ring pili. Actually, sinasabi mo dito sa argumento mo na may requirements, na pumapasa sa requirements. Actually, lahat naman talaga may requirements, mapa-government man, mapa-mina man, may requirements na sinusunod. Pero ibig sabihin doon, may pinipili rin sa kanilang kumpanya, may pinipili rin. Pero kapag tayo ba ay nagkaroon ng matinding mga sakuna dito sa atin, kaya ba nilang tugunan lahat? Nakaraan ba natugunan ba nila lahat? Di ba hindi? Saan sila nang bumaha? Ibang barangay ang kinuha nila, hindi sila sa barangay natin. Nalulunod na yung mga taga-Mambalot, sana sila? Wala, di ba? Doon sila nagkuha sa Salugon? Go! Wait lang! Eh syempre, sinasabi mo na pumayag na ang kapitan, ang mayor, ang ganito. Kaya nasa leader pa rin yan mga be. Kung gusto niyang makauunlad ba yung bayan niya? Kung sa tingin niya, alin ba mas matimbang ang kaligtasan ng mamamayan o ang kaunlaran ng mamamayan? Pero sa nakikita ko dito sa ating bayan, tiyak na noon pa lang nung January ay malinaw na pinakita ng kalikasan na mas matimbang pa rin ang kaligtasan kumpara sa kaunlaran. Sapagkat, sample pa lang yon. What about kapag ang sinasabi mo dito is yung pagbaha? Oo, noon pa lang ay bumabaha na. Pero kapag inubos ng mga minahan na yan, ang kagubatan natin, tiyak na mas papalalain niya pa ang magiging susunod pang mga senaryo. Kaya kailangan ngayon pa lang, agapan na natin ang dapat agapan at huwag na nating hayaang lumala pa para nang sa ganon ay hindi mapahamak ang susunod na henerasyon at ang kasalukuyang henerasyon. Yan. Alam mo ba kung bakit tinawag na responsible mining? Sa tingin mo ba pag bumaha, sino pang magmimina? Pag nagkaroon ng soil erosion, sino pang magmimina? Kaya nga sinasabi nilang responsible mining. Kahit sila kasi natatakot din silang mabahaan. Kahit sila kasi natatakot din silang matabunan ng lupa.
Yan yung mga mining. Kaya sila nagiging responsible mining. Kaya kami pumayag sila na mag-mining dito sa atin because responsible sila. Katulad na lang siyempre sa isang bahay, kung pakalat-kalat ka, kung burara ka sa kusina mo, maraming magkakasakit, di ba? Kung yung mga gamit mo ay marumi, kung yung mga pagkain mo ay hindi tama, talagang maraming magkakasakit or maraming maapektuhan. But since this is responsible mining, ginagawa naman nila yung best nila. Ginagawa nila kung ano sa tingin nila yung makakabuti sa sambayanan na hindi naman talaga ikakamatay ng lahat or hindi naman talaga maaapektuhan ang lahat. Ganon sila, responsible mining sila, pinapangatawanan din nila na sila kung bakit nagtayo ng ganon upang makatulong sa mamamayan na paunlarin. Kasi nga, gusto nila ang generation natin ay maging mahunlad sa hinaharap. Hindi yung maubos tayo, instinct tayo para tayong mga dinosaurs, para tayong mga elephants. Hindi yung nagkaroon ng mining dahil uubusin nila yung tao, dahil babahain yung buong Palawan. No, nagkaroon sila ng mining, ipinatupad ang mining dito sa Palawan upang ang generation natin ay makapag step by step hanggang sa maabot ang pangarap, hindi para patayin lahat ng tao, hindi lahat ay ng kabundukan ay ang lahat ng puno sa kabundukan ay putulin, hindi lahat ng mga lupa sa kabundukan hanggang sa kaduluduluhan, hanggang doon sa core ng ating mundo ay bubungkalin nila. Hindi ganon. Kumukuha lamang po sila ng mga materials na dapat nating mapakinabangan. Hindi naman sabi na miminahin namin to. Lahat kayo patay. Sa tingin mo, papayag ka. Hindi, di ba? Miminahin namin to para bumaha kayo sa mambalot. Hindi naman, di ba? Bakit hindi nabigyan ng ayuda ang mambalot? Doon sila kumuha, sabi mo, sa salugon, sa ano. Kasi nga, nag-antay kayo. Yung binigyan lang nila yung nag-process, ako sa nabigyan. Hindi ka nabigyan, nag-antay ka. Kaya ang mangyayari sa'yo, mag-aantay ka rin. Nag-antay ka sa nag-antay ka sa mining, mag-aantay ka sa biyaya. Ganon dapat. So matuto ka maghintay, ha. Hindi yung ikaw yung claimable, hindi ikaw yung nagagalit hindi ikaw yung nagagalit pag hindi ka nabigyan. Hindi, tanggapin mo sa sarili mo na antay ka. Pag hindi ka nabigyan, hindi talaga ako nabigyan. Bakit? Kasi antay ako. Yun yung tanggap mo. Ganon yung mining. Responsible sila. Alam mo, sa tagal-tagal na ng mining dito sa Palawan, actually hindi lang naman yan yung usapin na yan dito sa atin sa buong mundo. Pilipinas. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Wala pa naman Wala pa namang nalubog sa mining. Wala pa namang nalubog sa mining. Wala pa namang nalubog sa mining na bansa. Sasabihin ko sa iyo. Sa halip ang mga bansang may mining katulad ng Saudi Arabia, alam mo mayaman sila sa gold. Mayaman sila sa gold na dinadala dito sa atin sa Pilipinas nga tayo. Yung mga sasakyan nila ang gaganda. Yung mga nila, yung mga bahay nila ang gaganda. Kasi lahat doon sa bansa na nasusukupan niya, nagkaroon sila ng mga trabaho. Nagkaroon sila, alam mo kasi may mga taong masisipag na kulang lang talaga sa trabaho na minsan hindi sila nabibigyan ng opportunity na magtrabaho dyan sa bayan because hindi nga sila nakapagtapos ng pag-aaral nila. Hindi sila nakakapasok minsan sa bayan because hindi nila nakumpleto yung katulad na lang we wanted sales boy with pleasing personality. Wala sila noon. Samantalang sa mining, walang ganun-ganun. Basta marunong ka magwalis, trabaho ka dai. O pasa ka ng requirements ganito, baylita. Basta nakapasa ka ng ganun, nakakatrabaho na ngayon ang maraming Pilipino. Actually, Pilipino, Palawan naman dito sa Palawan talaga. Maraming mga nitibo nakakapagtrabaho sa mining na hindi na patrabaho noon sa government. Kahit walang pleasing personality. Yes, kahit walang pleasing personality at hindi sila nakapagtapos mag-aral, marunong lang sila magbungkal-bungkal ng lupa sa nursery yun, marunong lang sila magwalis-walis dyan sa daan, dyan sa may dinadaanan ng truck, dyan. Tapos marunong lang sila magbantay-bantay, maglagay ng go, stop, sa tuwing may papasok at may dadaan ng mga sasakyan sa highway. Positive na sila, nakapagtrabaho na sila. Hindi ka ba masaya na nagkaroon ng maraming trabaho ang mga Palawinyo dito sa Palawan? Laban. For me, maraming paraan para maghanap tayo ng maraming trabaho. Aside sa mining, isipin mo na lang Kuya Dudoy, ilan lang ang pamilya dyan nakikinabang? Ilan ba ang nakikinabang sa mga resourceful na dala ng ating watershed mula sa dinadaanan dito? Ilang libong mga mamamayan ang makikinabang sa karagatan, sa mga kapatagan? Kung sisirain nilang patuloy ang ating kabundukan, hindi mo ba iniisip, hindi ka ba nahawa sa mga susunod pang henerasyon? Kung sila, ngayon tayo nagpapakasasa sa yaman ng ating kalikasan, kung sila ang magsasakripisyo sa hinaharap, hindi mo ba naisip na kapag sila, ano pang mga ilog na kanilang lalangoyan, kapag naging puro laterite na yan dyan, syempre,
I'm not against talaga sa mining, pero we have to, talaga, balance natin yung ekonomiya at saka ang environment. Kasi most of the time, napoforget na natin yung karapatan ng ating kalikasan para mamalagi sa ating planetang to. Naninindigan ako bilang anti-mining dahil hindi lang yan yung nakikita nating potential na maaaring mangyari dito sa ating bayan sapagkat marami pa ang kayang i-provide ng ating kalikasan kapag ito ay ating inalagaan at pinrotektahan para sa sunod na kinabukasan. Actually, sobrang haba na ng vlog ko. At the same time, valid naman yung mga rason Oo. nyo. Meron talagang good effect and bad effect sa mining when it comes sa pro-mining and anti-mining. Ano ba talaga ako? Char, di joke lang. Pero syempre, bago tingin mag-end, anong pinaka-thought mo sa pagmimina? Akin, go for mining and let's face the victory of future. Ikaw sa anti-mining. Let's protect nature, protect future. Let's protect nature and bungkalin ang culture. Actually, ang mining sinisira niya ang kultura. Totoo. Oo. Sobrang talino yung dalawa. Mas magaling. Actually, this time, Ang talino ano nyo. talaga, medyo tagilid tayo this time sa debate na ito. Oh my And then, gosh. nakaraan, Wait lang, hindi natin alam. Ganito na lang, mga burikat. Comment kayo mga burikat, butuhan to mga burikat. Pagkatapos mga burikat, yung mananalo mga burikat makakatanggap sa inyo ng 500 pesos. Yes. Again, isa lang ha. Isa lang ako ng 500 pesos pagkatapos ng isa talo. So mga big comment, Dudy Villegas or Ann Kalaman. Yes. Comment kayo sa mga burikat Well, kung by sino ang the way- pinaka-the best debater nyo mga burikat ngayong hapon. Oh my God. by the way, congratulations agad. Oh, marami. Hindi ganon. Hindi, actually, I accept. Ano ba ang pangit? Ako rin accept ko Hindi rin. na joke ang pangit ng mindset mo na. Hindi ganyan. Kailangan nag-debate ka. Yung mga sagot mo, pinanindigan mo, mag-relax ka lang muna. Tingin ng mga opinion ng bawat isa. Hindi sa'yo sige. Pero I congratulate mag-congrats each ka na other. agad. Ha? Para sa peace talk. Kimidura na naman kayo na. Gaga. Ano mo kinukongrats mo sa panalo kanina? Ganun nga yun, Vin. Hindi, mali ang thoughts nyo. Ako ang mag-congrats sa inyo kasi napakagaling nyo. At the same time, alam mo minsan talaga nagdi-debate kayo. Ako hindi ako nakasalita. Minsan, napatanong ko sarili ko na, kaya ko pa kayo makipagsabayin sa inyo? Kasi no joke mga burikat, when it comes sa knowledge, when it comes sa stock knowledge, when it comes sa mga experience mo sa buhay, when it comes ikaw sa mga nagabasa ka ng mga note, ng mga books, ng ang mga, hirap ng niya mga baka Google. lumibing. Magaling siya actually, magaling ka rin, magaling ka. Ito, Life experience versus reading experience. Yeah. Ganun Oo. yung, Ang ngayon yung hirap. ano. nakakaloka. Ikaw ba, sa tingin mo yung nagdi-debate ng ganun, ano yung nararamdaman mo? Isa ba kung malaking tinik sa'yo? Or yung parang Ano, nararamdaman like- ko yung pag-flowing ng knowledge mo? Threat, ganon. Eh, may part, kung ako mag-distinguish ha, may mga part na feel ko yung naharangan mo yung ano niya, yung Oo, flowing tapos- ng knowledge mo kasi parang binabara mo siya eh. Kaya matawag siyang debate kasi babarahin ka niya. Oo. Alam mo ako talaga ha, kumbaga sa isang gate, nakalock ka, nahihirapan ako kung paano kita papasukin dun sa bahay mo. Because nga, yung knowledge mo, alam mo yung may mga knowledge kasi na malalim, kasi ako talaga, aminado ako, yung knowledge ko kasi parang nasa ibabaw lang siya ng mesa, na pwede mong damputin, na pwedeng damputin ng kahit sino ay malalaman na. Unlike kaya... Hindi. Pero feel ko hindi kasi alam mo yung knowledge na meron ka, experience yan eh. Yan ang Life mahirap kunin. experience. Oo. Sa kanya, Unlike sa'yo, Be, ganun yung naranasan ko. Yung kailangan sa'yo, yung kailangan mo pang alamin, ano to? Bakit ganito? Parang kailangan talaga, sisirin mo kumbaga sa tubig, and kung sa lupa naman, kailangan mong hukayin. Kung doon naman sa nakasusing bahay, kailangan mo siyang hihars bago mo malalaman yung totoong ikaw. Pero, Ang hirap. Pero ikaw naman talaga napakausay mo at napasok mo yung mga kwan niya. Parang, My God. the way every pero time na-joke na ha, mag-ano ako. walang etos, napahangan niyo akong dalawa. Thank you. Ito si Dudy na palaban. Yeah. Ikaw naman napaka-fluent. May mga words ka na binibitaw at the same time may mga Republic ka na binibitaw sa Yes. YouTube. Yan, Hindi ko mahirap. alam. Ako Nagbabasa rin. ka talaga. Pero once again, I just want to sila naging perfect yung ating debate yan ngayong hapon. Yes. Pero at the same time, sino kayo mga comment kayo mga burikat ko, sino pinaka-the best debater ngayon ngayong hapon dahil. Pero by the way, congratulations. And I Maraming hope salamat. bawat isa walang pikuna at the same time. Wala naman. Bawat So isa far. maging magaling. Yes, actually Wala. mga be, peace talk kami ni Yes, Kuya Doy. Pero wala. in real life Bakla. talaga, in real life talaga mga be, Anong pista? Wala ka mukha. Charot, ano. in real life talaga mga be, si Kuya Doy 100% pro mining and I'm Yes, 100% anti-mining. anti-mining. Pero nagkakaisa kami mga be Yes. sa isang layunin. Na ganun. Layunin, wala Oh. naman talaga kaming pinagtatalunan sa Oo. buhay namin. Pero mga be, that's our own opinion. Opinion Kaya lang. sa mga makakapanood, kung ano man yung pinanindigan mo, pinaniniwalaan mo,
respect na lang sa Pero by the way, yung mga yung mga sagot nyo, valid naman yun talaga, Oo. dahil, di ba? Hindi Kasi naman yun talaga yung perfect yung life natin, di ba? Oo. Kagaya ko, ako may bad behavior ako, pero may good behavior din ako. Ganon din ang mining, may good and may bad. Sa mga gusto mag-sponsor mga burikat, mapapremyo mga burikat, kung sino nga ba super mga burikat yung tatanghaling best debater mga burikat, mag-sponsor kayo, dahil pampapremyo sa mga baklan to, dahil. Kasi nagpapremyo ako mga burikat, 500 pesos mga base, so baka gusto nyo mag-add mga base, kung sino nga mga burikat yung pinaka-the Kung best, gusto pa nila ng pinaka-the another best debate. debater nyo, kayo naman mag-sponsor, dahil. Chat nyo na pa ako, James Paul Leon Show. Kung ano pa yung gusto nyo i-topic, comment kayo mga burikat, magbabasa tayo mga burikat. Pero once again, congratulations Yes, sa'yo. thank you. Bawat isa nagningning sa mga sagot. Yeah. Thank you, B. Thank you. Salamat ha. Yes, thank Galing you. nyo, nakakaloka.